no debate. I mean, Powell, when he retires, he will have his number in the rafters next to mine. The reality is, I don't win those championships without Powell. Pau Gasol's number 16. Welcome back mga idol. Sa mundo ng basketball, madalas trophy ang sukatan ng tagumpay. Pero may iilan na mas piniling manalo sa mas tahimik at mas malalim na laban. Ang laban ng puso. At sa likod ng bawat rebound, ng bawat pasa, ng bawat larong puno ng sigawan, may isang higanteng Espanyol na marunong magmahal ng walang kondisyon. Ito ang kwento ng lalaking tinuring na kapatid ng isang alamat, at bayani sa puso ng babaeng nangako ng habang buhay na pagmamahal sa kanya. Ito ang true-to-life love story ng 2002 NBA Rookie of the Year, 2-time NBA Champion, 6-time NBA All-Star, at kabilang sa NBA Hall of Fame, ang Spanish center na si Pau Gasol, ang lalaking nagmahal ng tapat sa court, at sa totoong buhay. Pero bago natin simulan ang kanilang kwento, ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell, para lagi kang updated sa ating mga kwentong puno ng kilig, aral, at inspirasyon. Simulan na natin ang kanilang kwento. Let's go! Dear basketball. Si Pau Gasol ay ipinanganak sa Barcelona, Spain. Lumaki sa pamilyang may puso sa sports. Ang ama niyang si Agustí ay isang nurse administrator, at ang ina niyang si Marisa ay isang doktor. Pero noong bata pa siya, hindi basketball ang una niyang pangarap, dahil mahilig siya sa football, at minsang nangarap na maging doktor. Dahil noong 1991, narinig ng 11-year-old na si Gasol ang balitang si Magic Johnson ay may HIV, at doon niya napagdesisyonan na nais niyang maging doktor at makahanap ng lunas para sa sakit. Isang pangarap na malayo sa spotlight, pero malapit sa kanyang puso. Habang nag-aaral ng medisina sa University of Barcelona, unti-unting lumakas ang tawag ng tadhana para kay Gasol, at noong 16 years old na siya, sumali si Gasol sa junior team ng FC Barcelona. At noong 2001, nanalo ang FC Barcelona sa Spanish National Cup Final. At si Gasol ang tinanghal na most valuable player ng torneo. At doon na rin nagsimula ang panibagong kabanata para kay Gasol. Noong 2001 NBA Draft, napili si Pau Gasol bilang 3rd overall pick ng Atlanta Hawks. Pero agad siyang na-trade sa Vancouver Grizzlies. At sa isang iglap, ang isang batang nagnais maging doktor mula Spain, ay naging NBA player. Pagdating ni Pau Gasol sa Vancouver Grizzlies, hindi pa handa ang NBA sa tahimik pero mapanganib na bigman mula Spain. At noong 2002, gumawa ng kasaysayan si Pau Gasol. Dahil siya ang tinanghal bilang NBA Rookie of the Year, ang kauna-unahang European player na nagwagi ng award na ito. At habang lumilipas ang panahon, unti-unting naramdaman ni Gasol na kailangan niya ng mas malaking laban. Hanggang sa dumating ang isang trade na makakapagpabago hindi lang ng career niya, kundi ng buong NBA. Dahil nakuha si Pau Gasol ng purple and gold na Los Angeles Lakers. At isang NBA superstar ang naghihintay sa kanya mula LA. Ang Black Mamba na si Kobe Bryant. At sa pagkikita nilang dalawa, nabuo ang isang magkapatid na samahan. At magkasama nilang hinarap ang lahat ng pagsubok. At nagbunga ito ng kasaysayan. Dahil noong 2009 at 2010, magkasabay nilang itinayo ang tropeyo ng kampyonato. At si Gasol, isa sa pinakamaasahang big man ng kanyang era. Pero gaya ng lahat ng fairy tale, may dulo rin ang bawat dinastiya. Dahil noong April 13, 2013, si Kobe, pumutok ang Achilles. At noong 2014, tinawag naman si Gasol ng bagong destinasyon, ang Chicago Bulls. Pero tila napaganda pa ang pagpunta ni Gasol sa Chicago Bulls.
lane. LeBron James gets a step on him. Times it. Dahil dito niya makikilala ang babaeng kukumpleto ng buhay niya. Taong 2016, isang ngiti sa social media post ang nagpakilig sa NBA fans. Dahil doon, unang ipinakilala ni Pau Gasol ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso, si Catherine McDonald. Walang eksaktong petsa kung kailan nagsimula ang lahat, pero ayon sa mga pahiwatig ni Catherine, mahigit 5 taon na silang magkasama noong 2020, kaya maaaring nagsimula ang kanilang kwento noong 2015. At noong October 16, 2018, hindi lang ring ang suot ni Pau Gasol, kundi isang singsing ng pangako, at isang yes, na nagpatibok ng puso ng kanyang maraming fans. At noong July 2019, sa harap ng mga kaibigan at pamilya, opisyal na silang ikinasal. Pero hindi doon nagtatapos ang kanilang kwento. Dahil 1 linggo lang ang lumipas, muling nagkasalubong ang kanilang mga tingin sa Amsterdam, Spain. Dahil doon nila muling sinelyuhan ang kanilang pagmamahalan. Sa ilalim ng mga bituin ng bansang pinagmulan ni Pau, ang Barcelona. At dumating ang panahon na naging higit pa sa mag-asawa ang kanilang kwento. Dahil noong September 2020, isinilang ang kanilang unang anak, na si Elizabeth Gianna Gasol. Ang pangalang Gianna ay isang tahimik na parangal para sa matalik na kaibigan at kapatid na si Kobe Bryant. At sa anak nitong si Gianna, isang paalala na kahit ang mga nawawala ay mananatiling kasama sa bawat bagong simula. At makalipas ang 2 taon, December 2022, isa na namang biyaya ang dumating, ang kanilang pangalawang anak na si Max. At noong July 2024, isang post ang muli nilang ibinahagi sa mundo, ang masayang pag-anunsyo ng new rookie signing, biro ni Pau sa kanilang post, kasama ng mga litrato ng kanilang pamilya. Mula Barcelona hanggang Los Angeles, mula sa mga sigaw ng crowd, hanggang sa tawa ng kanyang mga anak, ito ang bagong championship ni Pau Gasol. Hindi na laban ng rebound o trophy, kundi laban ng oras, at ng presensya ng isang ama, at ng pusong handang magmahal araw-araw. Sa mga mata ni Pau Gasol, hindi siya ang MVP. Dahil para sa kanya, ang tunay na panalo ay ang tawagin ng 2 munting tinig na Papa. Sa mundo ng basketball, ang bawat buzzer beater ay may katapusan. Pero sa pag-ibig ni Pau Gasol at Catherine, walang overtime. Dahil habang buhay, ang laban ng kanilang pagmamahalan. Kung nagustuhan nyo ang ating content sa araw na ito, ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, and hit the notification bell, para lagi kayong updated sa ating mga kwentong puno ng kilig, aral, at inspirasyon. At kung meron kayong paboritong basketball star sa NBA o PBA na gusto nyong gawan natin ng kwento sa susunod, i-comment lang sa baba at baka ang love story na ng idol mo ang ating isunod. Maraming salamat sa panunood mga ka-basketball. Hanggang sa muli dito sa Dear Basketball.